6. Nagkaroon ng isang malabo na litrato sa telepono. Ngunit ito talaga ang litrato nina Harvey York at Ella Graves nang magkasama sila ng gabing iyon, at lihim na nakuha ito ng ibang tao. Walang magawa si Harvey. Pagkatapos ay naisip niya ang tungkol sa pagkikita nila ni Zack Zimmer sa araw na iyon, at sa lalong madaling panahon ay naiisip niya ito. Maaaring si Zack ang nag-snap ng litratong iyon at espesyal na ipinadala ito kay Mandy Zimmer. Ano pa ang dapat mong sabihin? Narito ang katotohanan sa harap natin. Nais mo bang itanggi ito? Tumahimik si Harvey, at wala siyang balak na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang makita iyon, si Mandy ay napuno ng kawalan ng pag-asa sa sandaling iyon. Ang dahilan na hinayaan niyang tingnan ni Harvey ang telepono ay upang mabigyan siya ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanyang sarili. Ngunit walang sinabi si Harvey sa huli. Darling, hindi tulad ng kung paano mo naisip ito. Bumantong hininga si Harvey at sinabi, kung gayon ano ito, sabihin mo sa akin. Malamig na sinabi ni Mandy. Nagpapasalamat lang siya kay Ella sa isang pagkain, at hiniling sa kanya na gawin siyang pabor sa paglutas ng isyu tungkol sa nakababatang kapatid ni Dario. Ngunit ang problema ay napaka-komplikado kung nais niyang ipaliwanag iyon. Nababahala siya ang mga masasamang panig ng lipunan, at maraming mga bagay na hindi pa nakikipag-ugnay kay Mandy. Kung ipinaalam niya sa kanya na nakikipag-ugnay siya sa mga thugs, hindi niya alam kung paano may palabas ang insidente. Mandy, hindi ko pa rin masasabi sa iyo ang tungkol dito. Ngunit magkaibigan lang kami ni Ella, at wala kaming ibang uri ng relasyon. Ang paliwanag ni Harvey ay tunog sa halip na walang batayan. Sinamsam ni Lillian Yates ang telepono at sinulyapan ito. Sa susunod na minuto, tumingin siya sa isang mabangis na pagtingin sa kanyang mukha. Anak ng isang beach. Harvey, paano mo madadala ang isang babae upang kumain sa isang high-end na lugar pagkatapos mong maging isang live-in-in-law? Saan mo nakuha ang pera? Ninakaw mo ba ang pera sa bahay? Walang magawa si Harvey, kailangan ko bang gawin iyon? Hindi ito tulad ng dati nagtatrabaho ako ngayon. Harvey, sa palagay mo ba ay maniniwala kami sa iyo kung sinabi mo iyon? Sa pagtingin sa background nito, tila ang western restaurant sa tuktok na palapag ng Neonhi Grand Hotel. Hindi ba? Sa palagay mo ba yung restaurant ay isang zoo? Ito ba ay tulad ng literal na kahit sino ay maaaring pumunta doon? Bobo ka ba? Huwag ipagpalagay na kami ay hanggal sa iyo. Sa sandaling iyon, lubos na nasiyahan si Lillian. Nais niyang masamang gamitin ang pagkakataong iyon upang mawala si Harvey, masira ang kanyang relasyon sa kanyang anak. Tiyak, ang kinakailangan lang niya ay kailangan ni Harvey lumayas upang matiis ang utang ng $800,000 lamang at iniwan ang mga Zimmers. Hindi nag-abala si Harvey kay Lillian dahil ang kanyang pag-aerial ay nagpalala lamang ng mga bagay. Tumingin siya kay Mandy at tinanong siya ng mahina. Gawin mo lang, magtiwala sa akin. Huminga ng malalim si Mandy. Naalala niya ang tungkol sa kung paano tumingin si Ella kay Harvey sa oras na iyon. Ang mga kababaihan lamang ang nakakaintindi sa ganitong uri ng hitsura. Bukod, nagpunta sila sa Neonhi Grand Hospital ng gabing iyon. Nakauwi pa rin si Harvey sa kalagitnaan ng gabi. Paano siya hindi maniwala sa kanya? Hindi mo nais na sabihin sa akin kung ano ang nangyari ng eksakto. Paano ako maniniwala sa iyo? Malalim na sumimangot si Mandy. Huminga ng malalim si Harvey at sinabing, Darling, hindi talaga ito ang oras ngayon. Kapag naaangkop ito sa oras, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Okay lang ba yun? Darating ka lang ba at sasabihin sa amin ang katotohanan kapag ang babaeng pinagtatalunan dito ay buntis sa iyong iligal na anak? Tinanong siya ni Lillian. Biglang natahimik si Harvey. Wala siyang ginawang mali. Ngunit ang problema ay, nakuha na nila ang litrato ngayon. Sa katunayan, pumunta siya at kumain kasama si Ella. Ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ay talagang lumala ngayon. Bakit? Wala ka nang masabi ngayon, maaari mo sagutin. Dinala ko ba ang iyong namamagang lalamunan? Malamig na sinabi ni Lillian. Bumantong hininga si Harvey at sinabi,
Nanay, alam mo nang mabuti kung paano ko kayo tinatrato sa loob. Ng 3 taon na ito. Kahit na nais mong sipain ako sa Zimmers, hindi mo ako makakusahan ng mali tulad nito. Nang makita ang hitsura sa mga mata ni Harvey, naging malambot ng malakas si Lillian. Ngunit sa lalong madaling panahon ngumiti siya ng malamig at sinabi, tiyak na gagawin mo ulit ito kung ikaw. Ay, hindi tapat sa aking anak na babae, dapat mong isiping mabuti ito. Mandy, wala akong ginawa na mali sa iyo. Sumusumpa ako sa Diyos. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata kay Mandy at taimtim na sinabi. Fine, maaari kang manampa sa Diyos sa lahat ng gusto mo. Ngunit kapag hindi mo na ipaliwanag ng malinaw ang lahat sa akin isang araw, pagkatapos ay maaari ka lamang bumalik sa silid at matulog doon. Itinago ni Mandy ang kanyang tingin kay Harvey sa isang iglap. Ngunit sa wakas, hindi niya ginawa na. Banggitin muli ang diborsyo. Si Harvey ay sa halip ay walang magawa. Ayaw niya na si Mandy na malaman ng tungkol sa anumang bagay na nauugnay sa mga thugs dahil hindi ito magdadala sa kanya ng anumang mga benepisyo. Ang relasyon sa pagitan nila ay sa wakas ay naging mas mahusay. Ngunit kung kailangan niyang matulog sa library room ng ilang higit pang mga taon dahil sa pangyayaring iyon, kung gaano katagal na siya maghintay kung nais niyang kumilos tulad ng isang normal na mag-asawa sa kanya. Tila kailangan niyang mag-isip ng isang solusyon upang malutas iyon. Mandy, ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo na hiwalayan siya at mawala ang walang kabuluhang basura na ito. Huwag mong sabihin sa akin na patatawarin mo siya ng ganyan. Kung nag-aalala ka na hindi maaaring aprubahan ito ni Lolo, pupunta ako at makikipag-usap sa kanya ng personal. Agad na sinabi ni Lillian habang sinusundan niya si Mandy sa silid tulugan. Maaaring natulog na siya kasama ng ibang mga kababaihan ngayon. Ang mga babaeng iyon ay napakamarumi. Paano ka pa rin magkagusto sa isang tao na tulad nito na nagawa niya ang ganoong bagay? Matapang siyang gawin ang ganoong bagay ngayon. Sa hinaharap, maaaring gumawa siya ng iba pang mga bagay. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng pagdaraya ng isang beses at pagdaraya ng maraming beses. Kabanata 287. Hindi mo dapat panatilihin ang ganitong uri ng tao sa iyo anak, hanggat hiwalayan mo siya, makakahanap ako ng isang mabuti at masunurin na manugang na mas mahusay kaysa sa kanya. Bukod, maaaring magkaroon siya ng ilang uri ng kakaibang sakit. Paano kung makuha mo ito sa kanya? Nakakatakot talaga. Si Lillian Yates ay tumapik sa kanyang dibdib ng walang tigil, at siya ay lumitaw na medyo natatakot sa naisip niya. Na kung mayroon talagang isang iskandalo, tiyak na itatakwil ni Sr. Zimmer ang kanilang buong pamilya at sipain sila sa labas ng Zimmers. Subukan mong isipin ito. Nag-aalala ngayon si Zack Zimmer tungkol sa hindi pagkakaroon ng pagkakataon na ibagsak ka. Kung sakaling malaman niya ang pangyayaring ito, tiyak na magkakaroon siya ng isa pang dahilan upang makahanap ng mga pagkakamali sa iyo. Hindi madali para sa iyo na makakuha ng ganoong katayuan sa Zimmers ngayon. Hindi mo pwede sirain ang iyong hinaharap dahil lamang sa isang tao na walang halaga na basura. Nanay, itigil mo ang pagsasalita. Si Mandy Zimmer ay medyo apektado sa sandaling iyon. Sa isang punto, naisip niya kung paano tumingin si Ella Graves kay Harvey York. Sa ibang punto, naisip niya kung paano siya tiningnan ni Harvey. Paminsan-minsan, ang uri ng imahen na iyon ay lilito sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasang hindi hulaan kung ano ang nangyari noong nakaraang gabi. Nais niyang paniwalaan si Harvey, ngunit paano niya magagawa iyon? Ang taong iyon ay nag-aatubili ring ipaliwanag ang kanyang sarili. Silly girl, naantig ka ba talaga sa sinabi niya? Naranasan ko ito. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ito. Kung iniisip mo ang gayong lalaki na maaasahan, kung gayon ang mga baboy ay maaaring lumipad. Napakaganda nila sa pagsisinungaling. Kung sasabihin nila sa iyo ang tungkol sa 10 bagay, nagsinungaling ka pa rin sa kanila kahit na naniniwala ka lamang sa isang maliit na bahagi ng sinasabi nila. Siguro kahit ikaw, magpasalamat ka sa kanila matapos silang maloko sa iyo.
Tumunog si Lilian na parang naranasan niya ang lahat ng mga bagay na iyon. Sabik niyang sinabi. Nasimangot si Mandy at tiningnan ang kasunduan sa diborsyo sa kanyang mga kamay. Ngunit wala siyang sinabi. Inisip ni Lilian na nahikayat niya si Mandy. Sa sandaling iyon, nagpatuloy siya, dapat mong hiwalayan siya. Ngunit anak kong babae, kailangan mong maging malinaw sa isang bagay. Siya ang nagpunta upang humiram ng 800,000 dolyar. Iyon ang kanyang utang. Kailangan mong mabalangkas ng malinaw sa kasunduan sa diborsyo. Naiintindihan mo ba iyon? Hayaan mo lang siyang magkaroon ng lahat ng mga utang. Magmadali at gawin ang diborsyo. Mag-ayos ako para sa mga blind date para sa iyo ngayong gabi. Tanging isang bata at mayaman na CEO ang karapat-dapat sa iyo na ibibigay ang iyong kasalukuyang mga kondisyon. Masaya na lumitaw si Lilian. Mas masaya siya kaysa sa pagpanalo ng isang loterya. Nanay, maaari ka bang tumigil muna? Ito ang aking sariling kapakanan. Alam ko kung paano gumawa ng mga pagpapasya at hawakan. Ito, hindi mapigilan ni Mandy na sabihin, bukod dito, ginamit ko talaga ang 800,000 dolyar. Bago niya matapos ang pakikipag-usap, pinagalitan siya ni Lilian, ginagawa ko ito para sa iyo. Masasaktan ba kita? Paano ang tungkol sa 800,000 dolyar? Dapat niyang tiisin ang responsibilidad na iyon dahil siya ay isang walang silbing tao. Ano pa, mapupuno ka ng labis na pagsisisi kung nakakakuha siya ng anumang uri ng kakaibang sakit mula doon. Huli na para sa iyo na ikinalulungkot mo ito noon. Sa una, handa si Mandy na bigyan ng pagkakataon si Harvey. Ngunit matapos na ma-brainwash ni Lilian ng walang tigil, nagsimula siyang magkaroon ng pangalawang kaisipan. Naniniwala siya sa karakter ni Harvey. Gayunpaman, napakapambihirang ni Ella. Wala siyang pagkakaiba kay Mandy sa mga tuntunin ng kanilang mga figure sa katawan at paglitaw. Bukod dito, mayroon siyang uri ng inosente at batang itsura sa kanya. Paano mapigilan ng sinumang tao ang kanilang mga hangarin at hinihimok sa harap niya? Kahit na ito ay si Harvey, hindi niya magawa iyon, kaya niya. Bukod, malinaw na nagpakita si Ella ng paghanga sa kanya. Ito ay isang pakiramdam na hindi maipaliwanag ng malinaw. Sa pag-iisip nito, naging mas malabo si Mandy. Nanay, sa palagay mo ba ay dapat na tiisin ni Harvey ang utang ng 800,000 dolyar? Huminga si Mandy, sumimangot at sinabi. Hindi ba halata iyon? Kung tinitiis mo ang utang ng 800,000 dolyar, hindi ka nakarapat-dapat na maging anak. Kung babae, dapat talagang tiisin ng mga kalalakihan ang mga responsibilidad. Dahil niloko kanya, kaya paano kung hilingin namin sa kanya na tiisin ang ganitong uri ng utang? Hindi man namin siya hiniling na magbayad para sa kanyang aksyon. Sinabi ni Lilian ng walang pag-aalangan. Fine. Tumango si Mandy. Pagkatapos ay sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito bukas. Hihilingin ko sa kanya na bayaran ang kanyang sarili. Ngunit hindi ko siya hiwalayan ngayon. Talaga, natuwa si Lilian. Ang isang kabuuan ng 800,000 dolyar ay isang malaking halaga. Anak ko, ayaw mong hiwalayan siya sa ngayon. Bakit? Hindi ka pumunta sa kanya. At hilingin sa kanya na pumunta at humiram ng isa pang 800,000 dolyar para sa iyo. Nais kong kunin ang pagkakataong ito upang mabigyan siya ng isang pagsubok at makita kung gaano kanya tinatrato. Kung mag-aatubili siyang pumunta at humiram ng 800,000 dolyar muli, nangangahulugan ito na wala na siyang pakialam sa pamilyang ito. Sa pag-iisip ng 800,000 dolyar na iyon, si Lilian itinuturing itong panloob na kita para sa isang maikling panahon. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang kahilingan. Ang nakaraang 800,000 dolyar ay ginamit ni Mandy sa kanyang kumpanya ng advertising. Kung humingi sila ng isa pang 800,000 dolyar, kung gayon ang pera ay magiging kanya. Pagkatapos ay masisiyahan siya ang kanyang sarili doon sa labis na paraan. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay pagmamay-ari ng ibang tao, 800,000 dolyar. At hindi ito gagawa ng maraming pagkakaiba kung ang isa pang kabuuan na 800,000 dolyar ay idinagdag sa kanyang utang.
May utang pa rin siya sa taong iyon. Sige, nag-isip sandali si Mandy. Tumanggo siya ng bahagya. Talagang hindi niya ito pinansin. Walang halaga sa kanya ang pera. Ngunit nais lamang niyang turuan si Harvey ng isang aralin. Kahit na wala talaga siyang ginawa. Sa oras na yun, naramdaman niya na kailangan niyang ipaalam sa kanya kung gaano siya nagagalit. Kabanata 288. Sa library room, natulog sa sahig si Harvey York. Napuno siya ng walang magawa. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Mandy Zimmer. Kung ito ay nangyari sa kanya, baka hindi rin siya makapagmahinahon. Bukod sa, ang kanyang hindi mapagkakatiwalaang biyenan ay maaaring gumawa ng mga bagay na mas lihim, pinalalaki ang mga katotohanan. Ang pangyayaring iyon ay tiyak na magiging mas mahirap. Ngayon, kinabukasan sa oras ng agahan, naghanda ng agahan si Harvey ng maaga, sa umaga dahil nais niyang mapalugdan si Mandy. Ngunit hindi man lang kumain si Mandy ng agahan na inihanda niya. Tinanggal lang niya ang kasunduan sa diborsyo sa harap niya. Nasimangot si Harvey at walang sinabi mula noong alam niya na hindi ito magiging labis na madali. Tulad ng inaasahan niya, malamig na sinabi ni Mandy. Malilimutan ko ang tungkol sa diborsyo sa ngayon. Ngunit kailangan mong ibigay sa akin ang isang bagay. Ano ito? Ibibigay ko sa iyo. Mabilis na sinabi ni Harvey. Hindi mo man lang ako tinanong kung ano ito. Ngunit ikaw, ibigay mo sa akin sa lalong madaling panahon. Hindi ka ba natatakot na maaari kong hilingin sa iyo na pumunta at gumawa ng ilang mga iligal na bagay? Si Mandy ay bahagyang naantig, ngunit nanatili pa rin siyang kalmado. Ngumiti si Harvey at sinabi, alam ko ang tungkol sa iyong pagkatao. Tiyak na hindi ka masyadong lalayo sa paggawa ng iyong kahilingan. Huwag kang tumawa ng maligaya dito. Malamig na sinabi ni Mandy, pumunta ka at humiram ng isa pang halagang $800,000 para sa akin. Bukod dito, kailangan mong sumulat ng isang personal na pagpapahayag para sa kasama na ang $800,000 na hiniram mo dati. Sila ang iyong personal na utang, at wala itong kinalaman sa akin. Nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Mandy, alam ni Harvey na iyon ay dapat itong si Lillian Yates na nag-isip ng ganoong pamamaraan. Hindi kailanman gagawa si Mandy ng naturang kahilingan na ibinigay sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, ginamit ni Lillian si Harvey kung paano ay matapos na manatili sa Zimmer sa loob ng 3 taon ngayon. Bukod sa, ang isang bagay na walang kabuluhan na tulad nito ay hindi nangangahulugang makaapekto sa kanya. Isakripisyo ni Harvey ang lahat hanggat masaya si Mandy. Oo naman. Gusto mo ba ito sa cash o tseke? Hihilingin ko sa isang tao na ipadala ito. Sabi ni Harvey. Cash, walang problema. Bigyan mo ako ng kalahating araw. Tumanggo si Harvey. Fine. Sa araw na iyon, si Lillian ay nasa isang masayang kalagayan. Kahit na maulap ang araw, naramdaman pa rin niya ang masigla. Iniisip ang katotohanan na makakakuha siya ng $800,000 sa araw na iyon. Napuno siya ng labis na kaligayahan na nais niyang sumayaw doon at pagkatapos. $800,000. Hindi ito $80 ngunit $800,000. Hanggat mayroon siyang pera, maipakita niya ang sarili sa harap ng kanyang mga matalik na kaibigan. Maaari pa siyang gumastos ng labis. Hindi ito magiging problema. Maaari niyang bilhin ang lahat ng mga mamahaling bagay na gusto niya, kasama na ang mga diamante, gintong alahas, bag at sapatos na nakikita niya dati. Ang Zimmers ay isang malaking pamilya. Gayunpaman, ang isang manugang na tulad niya ay hindi kailanman nagkaroon ng maraming pera. Bagaman ang perang iyon ay hiniram ng kanyang live-in son-in-law, hindi niya tinimbang na makokonsensya wala man lang siyang pakialam. Ang walang kabuluhang basura ay naging live-in son-in-law sa loob ng 3 taon. Kumain siya at nanatili siya ng libre sa aming Zimmers. Ngayon, tiyak na makatwiran para sa kanya na gumawa ng isang bahagyang kontribusyon. Nanay, ano ang mali sa iyo? Bakit ka tumatawa sa lahat ng oras? Mapuputol ang iyong bibig ng ganyan. Nang bumaba si Cynthia Zimmer, tinanong niya si Lillian sa pagkalito. Anak kong babae,
sa lalong madaling panahon magkakaroon ako ng 800,000 dolyar bilang aking pera sa bulsa. Huwag kang mag-alala, bibilhan kita kahit anong gusto mo. Hindi ba dapat ako maging masaya tungkol dito? Masaya nang ngumiti si Lillian at sinabi, ano ang nangyayari? Maaari bang maging mayaman si tatay ngayon? Binigyan ka ba niya ng pera? Nagulat si Lillian. Iyon ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Bakit ginawa nitong si Lillian na madali at simple? Ito ay ang walang kabuluhan na basura, si Harvey. Hindi ba siya humiram ng 800,000 dolyar para sa iyong kapatid? Inutusan namin siyang umalis at humiram ng isa pang 800,000 dolyar. Sabi ni Lillian, ano ang gamit nito? Hindi ba ang aking kapatid na babae ang magtiis na magbayad sa utang na iyon? Sinabi ni Cynthia, hindi na kailangan. Ang walang kabuluhang basura na ibibigay sa kanya. Ang mga utang, siya ang magtitiis magbayad ng utang sa kanyang sarili. Wala itong kinalaman sa iyong kapatid. Bukod dito, gagawa sila ng kasulatan na siya ang magbabayad ng personal, hindi mapigilan ni Lillian ngunit sabihin ng diretsyo. Ang lahat ay nasa loob ng saklaw ng kanyang mga pukana. Nabigla si Cynthia, bakit gagawin iyon ng walang silbi na tao? Sinasadya ba niyang ipahamak ang kanyang sarili? Ang walang halaga na basura, si Harvey ay naging matapang at nagpunta upang kumain sa isa pang babae sa western restaurant sa Niamey Grand Hotel. Bukod dito, may ibang nakatuklas iyon. May isang tao pagkatapos ay kumuha ng kanilang litrato at ipinadala ito sa iyong kapatid. Ito ang patunay sa kanya na niloloko niya ang kasal nila. Sa ilalim ng gayong kalagayan, paano siya hindi sumasang-ayon doon? Sinabi ni Lillian ng walang pag-alinlangan, kapag ginamit ng iyong kapatid ang kanyang talino, mabilis niyang hiwalayan siya. Pagkatapos, magagawa nating sipain ang nakakainis na taong ito sa ating pamilya. Masisiyahan tayo sa isang maganda at komportableng buhay ngayon. Medyo sumimangot si Cynthia, hindi yun kung paano. Si Mandy, may kikitungo sa mga bagay. Ginawa niya ang ganoong bagay. Natatakot ako na nais pa rin niyang bigyan ng pagkakataon ng walang silbi na live-in law na yon. Matapos nilang kunin ang 800,000 dolyar, maaaring hindi madali para kay Mandy na hiwalayan siya. Nanay, bakit hindi natin ito kalimutan na lang? Hilingin sa kanila na magkaroon ng diborsyo ng direkta. Huwag gumawa ng isang bagay kung saan mo itatapon ang sanggol kasama ang tubig sa paliguan. Ang pagsasabi sa walang halaga na basura na umalis kaagad ay ang dapat nating gawin. Sinabi ni Cynthia, alam ko ang pinag-aalala mo. Ngunit walang mga kababaihan ang makatiis na malinlang. Lumitaw pa rin si Lillian na, Toso, ang kapatid mo ay hindi tanga. Dahil ang walang kabuluhang basura ay gumawa ng ganoong bagay, tiyak na madarama niya at mawawala siya ng maaga o huli. Tiyak na kailangan nating kunin ang 800,000 dolyar na ito, makuha natin ito ng walang pagsisikap. Kabanata 289. Nang magplano si Lillian Yates laban kay Harvey York upang hayaan siyang humiram ng isa pang 800,000 dolyar para sa kanyang gastusin, isang malaking insidente ang nangyari sa paliparan ng Niamey. Walang maraming mga flight sa Niamey Airport, at ang karamihan sa kanila ay mula sa lalawigan. Sa sandaling iyon, ang isang kaakit-akit na tao sa isang swimsuit kasama ang kanyang buhok na pinagsama sa isang makinis na paraan, ay nakatayo sa arrival gate. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Bukod, hindi siya naglaro sa kanyang telepono. Nakahawak lang siya ng isang palumpo ng mga rosas gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Mukha siyang malamig. Ang isang pangkat ng mga batang babae na dumaan sa kanya ay hindi makapagpigil, ngunit lumiwanag ang kanilang mga mata nang makita nila siya. Ngayon, napakabihirang makita ang isang tao na hindi naglalaro sa kanyang telepono habang naghihintay para sa isang tao sa arrival gate. Ang postura na iyon lamang ay maaaring maraming mga batang babae ang magkakagusto. Maya-maya, may ilang mga tao na naglalakad palabas ng arrival gate. Mayroong 8 bodyguard na mga nakaitim na suot na lumakad sa harap ng pangkat ng tao upang malinis ang daan. Pagkatapos nito, mayroong isang babae na nasa kanyang 50 ang lumabas mula sa arrival gate.
Siya ay may isang buong figure at mukhang mayaman siya, ngunit maaari pa rin siyang ituring sa halip na payat. Siya ay may isang mahusay na disposisyon din. Kahit na siya ay dumating sa isang katandaan, nakasuot pa rin siya ng makapal na pampaganda. Nakasuot pa siya ng mga bagong mamahaling items sa panahon. Mayroong lahat ng mga uri ng marangyang mga alahas sa paligid ng kanyang mga kamay at leeg. Naglalakad lang siya, ngunit mayroon siyang ugali ng isang malakas at maimpluwensyang tao. Malakas ang kanyang aura kaya't ang mga kakaibang tao ay hindi rin ang ahas na lumapit sa kanya. Siya ay isang espesyal na babae na may nakakatakot na kakayahan sa ikalawang henerasyon ng Yorks. Mula sa Southlight, ang kanyang pangalan ay Thea York. Namatay ang asawa niya nang maabot niya ang kanyang gitnang edad. Bukod dito, wala silang anak. Sa makatuwid, maaari siyang isaalang-alang bilang isang tao na hindi pinapaboran ng sinumang nasa Yorks. Gayunpaman, siya ay lubos na mahusay sa larangan ng negosyo. Siya mismo ay kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng katayuan ng York sa Southlight. Pagkatapos lamang ay nakuha niya ang karapatang itaas ang kanyang mga opinyon sa Yorks. Tiyak, hindi siya isang tanyag na tao mula sa mga Yorks. Ngunit ang isang taong tulad nito ay sobrang nakakatakot para sa ibang mga tao mula sa Southlight. Sa sandaling iyon, nagpunta siya sa Niamhi mula sa isang malayong lugar na may isang layunin lamang sa kanyang isipan. Pumunta siya doon para sa kapakanan ng kanyang maliit na kasintahan, si Wyatt Johnson. Noong nakaraan, si Wyatt ay palagi ang nagpupunta sa lalawigan upang maglingkod sa kanya. Ngunit kamakailan lamang, maraming beses nang hiniling ni Wyatt ngayon na nais niya na pumunta siya sa Niamhi upang bigyan siya ng isang kamay. Ito ay dahil siya ay binubuli. Sa ilalim ng gayong kalagayan, si Thea ay dumating sa Niamhi sa wakas. Pagkatapos ng lahat, sa halip ay sambahin siya. Nang makita siyang umalis sa gate, si Wyatt, na may hawak na mga bulaklak sa likuran niya, ay pinagaan ang kanyang mga mata. Mabilis siyang sumugod, hindi pinapansin ang lahat ng mga uri ng kakaibang ekspresyon sa mukha sa paligid niya. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga bulaklak kay Thea at malumanay na sinabi, "Baby, narito ka na sa wakas. Ang ganda mo talaga, sobrang miss na kita." Ang mga nakarinig sa sinabi niya, ang mga batang babae na nagtago sa sulok at napapanood ang eksenang iyon, ay nagpang-inig sa kanilang mga gulugod. Hindi nila inaasahan na makita ang isang tila mayaman at batang gwapong lalaki na maging isang pinananatiling lalaki. Masayang ngumiti si Thea at natanggap ang mga bulaklak mula sa kanya. Bagaman hindi ito gaanong makahulugan sa kanya, hindi bababa sa pahiwatig na ang tao sa harap niya ay kailangan pa ring sumuko sa kanyang mga nais sa oras na ito. "Baby, alam mo ba na naghihintay ako sa iyo sa lahat ng oras?" Ang Niamhi ay tulad ng isang nakalulungkot na lugar. Ikaw, hindi mo alam na mayroong lahat ng mga uri ng mga kontrabida na lumilitaw dito. Walang tao dito upang bigyan ako ng isang kamay. Lalo akong binubuli ng iba kaya't baka mamatay ako. Sinabi ni Wyatt na parang natatakot siya. Lumitaw si Thea nang marinig niya iyon. Ininat niya ang kanyang kamay upang kuskusin ng bahagya ang kanyang mukha. "Huwag kang mag-alala. Dumating ako sa oras na ito para lamang maging iyong taga-suporta. Hanggat pinaglilingkuran mo ako ng maayos ngayong gabi, madali nang maayos ang lahat." Nang marinig iyon, si Wyatt ay may malamig na pakiramdam, at nakaramdam siya ng pagkahilo. Gayunpaman, pinilit pa rin niya ang isang ngiti at sinabi, "Baby, nag-book ako ng isang lugar sa Western Restaurant sa Niamhi Grand Hotel. Bakit hindi tayo pumunta doon upang magkaroon muna tayo ng pagkain?" "Hindi na kailangan." Si Thea ay ngumiti ng kaunti. "Hindi tayo nagkita ng 1.5 buwan ngayon. Mas gusto kita. Pumunta tayo ng diretso sa aking villa." Ang isang taong tulad ni Thea ay tiyak na mayroong sariling mga pag-aari sa Southlight. Ngayon, siya ay nagmamadali na tumungo sa villa. Ito ay maaaring nangangahulugan lamang na mamahalin niya ng mabuti si Wyatt. Labis na nakaramdam si Wyatt ng panginginig ng loob.
Ngunit hindi siya naglakas loob na tanggihan siya sa sandaling iyon. Naramdaman lang niya na wala siyang magawa. Sinabi niya pagkatapos, "Baby, hindi ako mabubuhay ng maayos sa aking buhay nang wala ka sa tabi ko. Hindi ako makatulog o makakain ng maayos. Ngunit ako, kailangan kong magkaroon ng aking sariling trabaho at negosyo, at hindi ko maibigay ang lahat upang pumunta at makita ka. Baby, sa wakas ay matanggal ko na ang mga taong nais kong harapin, at magawa ko ang anumang nais kong gawin, pagkatapos ay tiyak na pupunta ako sa lalawigan at manatili na doon kasama ka. Sa oras na iyon, tiyak na magiging isang tunay na tayong mag-asawa." Si Wyatt ay mukhang lubos na umaasa tulad ng isang magandang panaginip ay nasa harap niya. "Alam ko, magsisimula tayo bukas, tutulungan kita upang makuha ang mga bagay na gusto mo. Pero may ipapagawa ako sa iyo hanggat magawa mo sa sarili mong paraan. Magagawa mo ang anumang nais mo sa Niamhi." Si Thea ngumiti ng mahina at sinabi, "Baby, ano iyon?" Muling nagtanong si Wyatt. "Ang York Enterprise." Magaan ang sinabi ni Thea, gumagawa sila ng isang mahusay na kaguluhan sa katahimikan. Kabanata 270. Sa Zimmer Villa, nagpunta si Harvey York sa bangko upang makuha ang $800,000 na cash. Nang ihagis niya ang plastic bag na may cash sa lamesa ng kape, ang mga mata ni Lillian Yates ay naging dugo. Sa sandaling iyon, hindi man lang siya nag-abala tungkol sa katotohanan na si Harvey ay nasa tabi niya. Hindi nagtagal ay sinimulan niyang pitikin ang mga asul na stock ng mga banknotes. Matapos niyang matiyak na totoo ang mga banknotes, hindi niya mapigilan ang ngiti niya. "Ano ang tungkol sa iyong personal na kasulatan? Hindi mo ba inaangkin na matiis mo magbayad ng utang sa iyong sarili?" Tumungala si Lillian at sinabi sa kanya ng may pagkamata pobre. Kinuha ni Harvey ang isang dokumento na inihanda niya. Hindi lamang niya nilagdaan ang dokumento, mayroon ding lagdan ng isang abogado. Inilarawan nito na ang $1.6 million ay kay Harvey na personal na utang, at wala itong kinalaman kay Mandy Zimmer. Maingat na tiningnan ni Lillian ang dokumento ng maikli. Pagkatapos ay gumawa siya ng ilang mga tawag upang magtanong tungkol sa dokumento mula sa ilang mga tinatawagan niyang mga propesyonal. Pagkatapos lamang ay pinanatili niya ang personal na pagpapahayag ng maligaya. Gamit ang dokumento na iyon, maaari siyang makatiyak at masisiyahan sa paggastos ng pera. Maaari siyang mamuno ng labis na buhay. Kung paano niya babayaran ang mga utang, hindi ito nababahala sa kanya. Ang susunod lang, kailangan lang maghintay hanggang maisip ito ni Mandy, at sip-in si Harvey sa kanilang pamilya. "Sa palagay mo ba ay malupit ako sa paggawa ng ganoong bagay?" Sinabi ni Mandy habang nakatingin lang siya kay Harvey. Sa tabi nila, hindi man lang sumulyap si Mandy sa $100,000. Noong nakaraan, pinagsisihan niya ito ng bahagya matapos niyang ipinangako kay Lillian na gawin iyon. Naramdaman niya na may utang siya kay Harvey. Kasabay nito, naramdaman niya na hindi niya dapat pagdudahan si Harvey. Pagkatapos ng lahat, mayroon siya. Maraming pagsakripisyo para sa mga Zimmers pagkatapos ng maraming taon. Bukod, hindi man lang siya nagreklamo tungkol dito. Siguro mayroon talaga siyang ibang mga bagay upang makitungo, kaya siguro pinuntahan niya si Ella. Naririnig ang sinabi ni Mandy. Ngumiti ng kaunti si Harvey at sinabi, "Masayang-masaya ako na makita kang tinatanong ako. Nangangahulugan ito na nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Huwag kang kumilos at ngumiti ng maligaya dito. Bago mo ako bigyan ng malinaw na paliwanag, hindi kita patatawarin. Hindi ko rin ikaw papayagan na bumalik sa silid upang matulog doon." Malamig na sinabi ni Mandy. Nawala agad ang facial expression sa mukha ni Harvey. Hindi niya alam kung gaano katagal siya maghintay para lamang mabigyan siya ng isang malinaw na paliwanag. Sa sandaling iyon, tinago ni Lillian ang pera sa ligtas na lagayan. Mukha siyang isang mayaman ngunit kuripot na tao. "Harvey, huwag isipin na ikaw ay may kakayahan ngayon mula nang mapahiram mo ang kaunting pera. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Imposibleng patawarin ka namin na ibinigay mo ang iyong nagawa. Mas mabuti na, maunawaan mo ito ng mabuti.
Kapag nagpunta ako at naiulat ito kay Senior Zimmer, maaari kang maghanda upang mag-impake ang iyong mga gamit at umalis. Talagang nakalimutan ni Lillian ang katotohanan na si Harvey ang nagdala ng pera sa bahay. Sa oras na iyon, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at sinabi ng may pagkamata pobre. Walang sinabi si Harvey. Matagal na niyang nahulaan na mangyayari ang gayong eksena. Kung siya ay nagalit kay Lillian, matagal na siyang umalis sa kanila. Hindi na niya kailangang maghintay hanggang ngayon. Nanay, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo tungkol sa isang bagay. Sa totoo lang, $800,000 huwag gastusin ng mabilis. Alam kong gusto mo ang isa sa mga sikat na bag ng Hermes. Ngunit sa halip ay isang pinalaki na sistema ng kwalipikasyon. Tingnan mo lang ang bag na gusto mo. Kung hindi ka gumugol ng halos $150,000 sa iba pang mga items sa kanilang mga tindahan, hindi ka makakabili. Pinaalalahanan siya ni Harvey. Alam niya ang tungkol kay Lillian na kasama niya sa loob ng 3 taon na. Iyon, palagi niyang binabasa ang fashion magazine, at gusto niya talaga ang mga bag na Hermes. Gayunpaman, hindi niya mabibili ang mga bag na Hermes sa kanyang sarili dahil sa background ng pamilya Zimmers. Sistema ng kwalipikasyon. Ano yan? Nadinig niya ang sinabi ni Harvey, natigilan si Lillian. Ito ay isang bag lamang na nagkakahalaga ng halos $15,000. Bakit kailangan kong gumastos ng halos $150,000 sa iba pang mga item? Ano ang ibig mong sabihin? Mahinahong ngumiti si Harvey at sinabing, ito ba ang unang pagkakataon na bibili ka ng isang bag ng Hermes? Ang tinatawag na sistema ng kwalipikasyon ay nangangahulugan ng isang pagbundle ng presyo. Halimbawa, nais mong bumili ng isang bag na nagkakahalaga ng halos $15,000. Gayunpaman, ang bag na iyon ay medyo sikat, at maraming mga tao ang nais nito. Pagkatapos sa parehong oras, kailangan mong bumili ng maraming iba pang mga item. Pagkatapos lamang ibenta nila ang bag sa iyo. Tingnan mo lang ang klasikong bag na gusto mo. Narinig ko na kailangan mong gumastos ng halos $150,000 sa mga karagdagang item upang makakuha ng bumili ang partikular na bag. Natigilan si Lillian. Paano sila magiging ganito? Hindi ba ito tulad ng pagnanakaw ng pera ng ibang tao? Kung pupunta ka at magnakaw ng pera, hindi ka makakakuha ng maraming pera sa napakabilis na paraan. Ang mga klasikong at tanyag na bag mula sa Hermes ay palaging mga sikat na item sa mga customer. Kung hindi mo ito bibilhin, maraming tao ang nais bumili. Bukod, ang presyo ng halaga ng mga karagdagang item na kailangan mong gastusin upang makakuha ng isang pagtaas ng bag bawat taon. Siguro kapag naghihintay ka hanggang sa susunod na taon, hindi ka makakabili kahit isang bag na may $800,000. Natigilan si Lillian. Noong nakaraan, hindi siya naglakas loob na lumakad sa Hermes shop. Naisip lang niya na mabibili niya ang mga bag na iyon sa nakasaad na presyo. Ngunit hindi kailanman nangyari sa kanya na maraming mga patakaran ang kailangan upang sumunod upang magawa ito. Ang Hermes ay ang pinaka-high-end na tatak mula sa gitna ng mga mamahaling item. Noong nakaraan, dinisenyo nila ang kanilang mga produkto para sa maharlikang pamilya ng Pransya. Ang mga taong walang marangal na katayuan ay hindi kahit na kwalipikado upang bumili ng kanilang mga bag. Sa palagay ko ang $150,000 ay hindi gaano para sa mga karagdagang item. Nagsalita si Harvey ng may katwiran at maliwanag. Bukod dito, kahit na narinig na kailangan mo ng isang bayad sa pagpapanatili para sa ganitong uri ng bag, kailangan mong gumastos ng maraming pera bawat taon para doon. Nanay, sa palagay ko ang iyong $800,000 ay hindi magtatagal. At mayroon ding bayad sa pagpapanatili. Magkano ang magastos sa isang taon? Medyo natakot si Lillian. Hindi gaano. Dapat itong nasa paligid ng $15,000. Ngumiti si Harvey at sinabi, "Siyempre nanay, makakabili ka ng isang ordinaryong bahay na may $800,000 kung hindi mo bibilhin ang bag ng Hermes." Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Lillian.
Sa nakaraang gabi, ipinagmamalaki pa niya sa kanyang matalik na kaibigan na bumili siya ng ilang mga klasikong bag na Hermes. Ngayon, sinabihan siya na huwag bilhin ang mga ito, tiyak na magdurusa siya ng labis. Inihayag ng kanyang matalik na kaibigan na nais nilang pumunta sa kanyang bahay at tumingin sa mga bag. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Maraming salamat mga idol sa